Good day. So, ito na po yung ano ko, yung last part ng aking review video lecture, which is all about the Unit 4, which focuses on the amino acids and protein. So, let's start with the building blocks of the protein, which are the amino acids. Anak, okay. So, we all know, or we already discuss, or you already encounter the basic structure of an amino acids. So an amino acid, meron siyang pinakang central carbon na tinatawag nating chiral. Pag sinabi nating chiral carbon or alpha carbon, ito ay mga carbon na kung saan may apat na different species or different group of atoms or species ng atoms or molecule na naka-attach sa kanya. Okay? In an amino acids, meron siyang three na constant na naka-attach. First one is the hydrogen. Pangalawa is the carboxylic acid. Lagay ko na lang na COOH. And pangatlo is yung amine group or yung NH2 group. Okay? Then, yung kanyang pinakang variable is yung R group or the side chain. So, this one is what we call the side chain. Okay? This makes the amino acid different from each other. So, it gives the property of amino acid such as yung pagiging acidic ng amino acid, pagiging non-polar, pagiging polar, pagiging charged amino acids. So that's why it gives the characteristics sa protein kung bakit nagpo-fold ang protein, nagbubuhol-buhol yung itsura ng protein or very complex yung itsura ng protein because of the amino acid that makes up the protein. So the amino acid that makes up the protein will determine the folding of the protein. So and yung different characteristic ng mga amino acid, yung pagkakaiba-iba is because of this side chain. Okay? So again, ano nga po yung constant natin na part? We have the amine group, the carboxylic acid group, and the hydrogen group. Now, so in this discussion, we talk about the structure muna ng mga amino acid, then yung kanilang mga letter code at saka uh, yung mga single letter code at saka yung kanilang mga classification or groupings. So, first na ng mga amino acid group is what we call the non-polar amino acid. Non-polar. Okay? When we say non-polar, ibig sabihin ito po yung mga amino acid na ang usual na kanilang R group ay non-polar or mostly hydrogen, carbon hydrogen yung R group nila. Okay? So, in the list, we have the first amino acid which is something like this, COOH. Tapos, meron siyang amine group. Then, ang kanya pong, yung una natin is only, yung R group niya is hydrogen. So, very simple. Diba sabi ko sa inyo, pag mga non-polar carbon hydrogen lang makikita natin. So, this is the first one. This is the simplest. And this name is glycine. Pag hydrogen lang nakikita mo. Then, ang kanyang three-letter code ay GLY. And it can be symbolized as kapag sa mga, ang pinaka-short letter code ay G. Represented as G. Ang glycine. Okay? So, remember na ang glycine, ang kanyang R group ay hydrogen only. So, next to the list is, so bale, copy na lang natin itong pinakang nila, pinakang constant para hindi na tayo mag-drawing ng palit-ulit. Let me copy. Isa. Dalawa. Okay. So, yung next natin is, ang kanya namang R group ay CH3. Okay? CH3. And that second amino acid is what we call alanine. Okay? Alanine. I hope you follow the pattern. Okay? So, if ever nagagawa niyo siya yung mnemonics para malaman niyo yung mga polar niyo, it's up to your strategies. Pero
later on sa aking other videos is ipapakita natin yung mga pwede natin gawing mnemonics or technique para matandaan natin kung sino ba yung mga non-polar. Okay? So, by the way, ang concern natin dito is i-familiarize sa inyo yung mga structure. Kasi meron ding mga lalabas dun sa inyong prelims na structure yung ipapakita. At i-identify nyo kung anong amino acid yun. Okay? So, next is we have the alanine. 3-letter code niya ay ALA. Tapos, ang kanyang single letter code ay A. Okay? So, yan. Bale, gawa ulit tayo dito ng isa pang yan. Para mamaya pagka ilalagay natin yung iba pang amino acid ay lalagyan na lang natin ng R group. Since pare-parehas naman yung kanilang amine, pare-parehas naman amine, carboxylic acid, tsaka hydrogen. Okay. The next amino acid is this one. So, ang kanyang structure ay meron siyang CH. Tapos, meron sa kanyang naka-branch na dalawang methyl group. Dalawang CH3. So, shaped like letter B. Parang letter B. Ganun. So, this next amino acid is what we call valine. Parang shape siya letter B na basta itong isang ito pag may naka-branch sa kanya sa dalawang methyl na parang letter B ang shape nila. This is valine. Okay? So, ang valine, ang kanyang 3-letter code ay Val. Tama. Val nga. Then, ang kanyang single letter code ay V. Okay? That's valine. Okay? So, parang may space pa dito sa gilid. Maglagay pa ako dito ng isa. Kasi sayang naman ng space. Next, sa valine is ganito naman. Bale, itong valine, di ba, yung valine ay ganito yung shape. Ang gagawin nyo lang, ito pa din. Kaso, dadagdagan nyo pa ng isang methyl. So, lagyan natin ng CH2. Okay? Then, ilalagay nyo lang yung structure ng sa valine na parang letter B. So, ito yung sunod na natin. So, ano kayang pangalan nitong sunod na amino acid? Bale, di ba ito, valine? Yan. Tapos, yung valine na yan, pag dinagdagan yung CH2, ayan yung sunod na amino acid natin, which is, ang name niya ay leucine. Leucine. So, ang 3-letter code ng leucine ay LEU or LEU. Then, ang single letter code niya to represent is L. L. Ha? L. Okay? Yan po. Meron na po tayong 1, 2, 3, and 4 na na-identify na non-polar. Bale po, ang mga non-polar po kasi na amino acid ay around 9. So, ibig sabihin itong gawa kong mga template ay kulang pa. So, yan. Tabi-tabihin na natin para makatipid tayo sa space. Kulang pa yung template ko dito. So, kailangan ko ng 9. So, meron na tayong 7. Dagdag pa tayo ng isa, 8. And lagay na siguro natin sa baba itong pang-siyam. I think ay magkakasya naman. Next po sa leucine, di ba, una, nagsimula ka lang sa hydrogen, tapos CH3, tapos yung methyl mo, binansyan mo lang na daw ang CH3 na parang letter B, that is valine. Then yung valine natin, nilagyan natin ng CH2, yun yung leucine. Okay? So next is, after ng leucine, meron siyang kamukha ng pangalan. Lalagyan lang natin ng iso. So, ano po yung pagkakaiba nito? Di ba kita nyo dito? Ito dito naka-branch. Ito. So, ang mangyayari dyan, ito, ililipat nyo lang dito. Ayan, ito sa leucine. So, let's try to do that. So, bale, di ba, may CH2 dun kanina. So, magiging CH na lang yan kasi doon natin ililipat yung isang CH3. Tapos, ito magiging
CH2, CH3. Okay? So, alam naman natin ha, pag carbon, ilang bond ang ano. Bali, lipat nga natin itong itong hydrogen na ito para sa kabila, para hindi tayo malito dun sa bonding ng carbon. Ang carbon kasi maximum siya ng 4 bonds, di ba, na pag-aralan sa mga covalent bonds. So, yan. So, yan. Anong nangyari? Dito sa isang structure natin, diga, dito. Itong CH3 nando sa baba. Yung CH3 na yan, iminub mo lang dito. So, kaya andito na siya. Okay? So, this is the structure of isoleucine. Isoleucine. Ibig sabihin, leucine lang siya. Leucine pa din siya. Kaso nga, may certain rearrangement. May nilipat lang. Ibig sabihin, isomer sila. Pareha sila ng lahat ng atom. Pero may inarrange lang na bago. Kaya nilagyan ng term na iso. 'Di ba? Isomers are molecules of the same molecular formula pero different yung arrangement. So itong CH3 na dating andito sa CH2 ay nilagay natin dito sa taas. Okay? So that's why it's called isoleucine. Same lang siya ng molecular formula nitong sa leucine. Ito lang CH3. Ulit, makulit tayo. Nilagay natin sa taas. Okay? So, ang ating niyan, ang letter code ay Eli. Tapos, Eli. Tapos, ang single letter code natin dyan ay I. Okay? Yan po yung sa leucine. Bale, ating paliitin dahil meron pang space dun para sa isa. Para may space dun sa isa. Okay? So, let's move to the next isoleucine. Now, itong susunod na natin, medyo kakaiba ang R group niya. Okay? Ang R group niya kasi ay nakasapi or nakacyclic. Nakacyclic dito sa ating chiral carbon. Okay? If ever na makakita kayo ng ganito na yung R group niya ay nakakombine sa ating pinakang na para siyang pentagon. So, ganito. Meron tayo ditong CH2. Yan. Tapos, meron tayong CH. Tapos, yan. Meron ulit tayo dito. Bale, ito ay CH2, by the way, kasi hanggang 4 bonds ang kaya ng carbon. Tapos, ito, another, CH2. Okay? Then, yung another CH2 na yon ay nakaband na dito kay nitrogen. That's why, ang nitrogen maximum of 3 bonds lang, mababawasan siya ng isang hydrogen. Kasi 3 bonds lang. Diba? Ang 3 bonds niya ay ito. 1, 2, tsaka yung isa kay hydrogen. Then, correct naman yung ating structure ng carbon. Yan. Basta may nakita kayo na parang siya, naka-combine or naka-pentagon. Bale, isod-isod lang natin to ng kaunti para mas makita natin yung kanyang yan. That structure is the structure of proline. Medyo ito yung nakakalito lang, proline. Proline ha. Then, ang kanyang 3-letter code ay pro. Then, ang single letter code ng proline ay letter Phi. Okay, letter Phi. Okay, in this first series, first video ay mga non-polar lang muna ating iisa-isain. Then sunod ay yung sunod na grupo para makat natin yung video kasi baka masyadong humaba. Okay? So ganyan po yung itsura ng proline na. Bale, I'm sorry kasi hindi ko nalagyan pala ng color code. Gawin nating red. Yan. Hindi natin na color code yung kanyang R group. Para ma-identify nyo na yun ay R group. I-read natin. Okay? So, this is the structure of proline. If ever na ma-encounter nyo to sa prelims, na kasi kasama sa unit 4. So, that's the proline. Next, after proline po, meron po tayong sunod pa na non-polar amino acid. Ito naman po ay siguro familiar naman kayo pag nakita nyo ito sa Bale, meron siyang isang methyl, tapos lalagyan natin siya ng isang piatos. Piatos, ha?
Pag nakakita kayo ng piatos or benzene, siguro naman familiar kayo sa benzene sa inyong organic chem nung inyong high school. So by the way, may nakalimutan na naman ng sir. Nakalimutan ko lagi ng color coding nga pala. CH2, tapos mayroon siyang benzene. Okay? Alternating double bond. So, yung benzene na yan yung ah penil. Penil. Ang ibig sabihin kasi ng pag ginawan yung branch of benzene, ang name niya penil. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong CH2, kanino siya originally na meron yung methyl, 'di ba ito? So, lalagay niyo lang, idudukto nyo sa penyl alanine. So siya ang pangalan nitong nito na amino acid na yan, phenylalanine. Phenylalanine. Okay? Or phenylalanine. Kasi siya may phenyl na kinumbine sa alanine. 'Di ba ito yung structure ng alanine? Okay? So, ang kanyang 3-letter code ay PHE. Okay? So, ito na yung challenging na single letter code kasi hindi letter P ang kanyang single letter code kasi meron na tayong letter P. Kaya nga iniiba na yung single letter code niya. May letter P na kasi tayo, yung fluorine, proline. Kaya ang phenylalanine, ang single letter code niya ay letter F. Tandaan nyo, phenylalanine, letter F. Okay? So, next, yung sunod nating amino acid ay non-polar pa din kasi dominant kasi sa mga non-polar. Kung mapapansin niyo sa mga non-polar, carbon hydrogen ang dominant na attachment ng R group. Okay? So, next we have maglalagay po tayo ng dalawang methyl, dalawang CH2. Then, maglalagay po tayo ng isang sulfur. Okay? Bale, sulfur, pwede rin natin i-categorize itong isang amino acid na ito as sulfur containing amino acid din. Pero mas dominant siya na mapasama sa non-polar. Okay? So, after nung sulfur po, meron po tayong last na ilalagay na attachment which is methyl group. So, ang sulfur po natin, ang kanyang kayang band lang ay hanggang 2 bonds. Kaya diyan, hindi makikita na. If ganyan, may sumungit na sulfur dito. So, yan po yung amino acid na methionine. Okay? Methio. Di ba? Sa organic chem, yung mga may sulfur na ang tawag ay thiol. They are called as thiol. So, pansin nyo, yun, nandun yung term na thio. Okay? So, that is methionine. What is that 3-letter code ng methionine? That is M. Then, yung single letter code niya, madali lang naman, yung letter din first. 3-letter code pala ito dapat, yung nasa open close parenthesis. That is met. And the single letter code is M. So, this amino acid na may sulfur, tapos may tatlong methyl group. Tapos yung sulfur, ginawang nasa pagitan nitong dalawang methyl nito. That is methionine. Okay? Methionine. Okay? So, I hope you process the structure. Nagiging familiar na kayo. So, hindi naman sila lahat isasama sa prelims. Yung ilan lang dyan, yung mga most common. So, if ever na itanong sila, at least familiar kayo sa mga structure at nakita nyo dito sa discussion. Okay, methionine. And then, the last na amino acid ay isa din na mahirap din ang kanyang structure. Actually, ang ipapagawa lang naman sa inyo pag sa prelims, di ba? Ay, i-identify niya. Hindi naman sila i-drawing. Since multiple choice naman yung prelims natin, ang need lang dun, ma-identify nyo kung ano yung structure ng specific amino acids. Okay? Specific. At saka yung kanilang yung mga ganito, yung mga 3-letter code nila at saka yung mga single letter code. Kailangan nyo lang sila ma-identify. Okay? So next, yung pinakang last natin sa non-polar is ganito yung kanyang structure. Meron po siyang methyl, tapos sa baba may makikita kayong parang pentagon. Okay? So, bale, meron po tayong ganyan na structure. Yan. Tapos, sa baba po, meron po tayong NH. Tapos, ganyan.
Bale, isang hexagon at saka isang pentagon. Pero sisingitan nyo ng NH doon sa kabilang side. Ano? So, tapos meron din siyang alternating double bond. Ano? Alternating double bond. So, may double bond siya dito sa gitna. Okay? Then, dito sa pinakang hexagon niya, meron siya daw. So, this structure is what we call the tryptophan. Okay? Tryptophan. Tryptophan. Okay? So, ang kanyang 3-letter code ay T, R, V. Then, yung single letter code niya ay W. So, makikita nyo, ang clue dyan, pag nakita nyo yung structure na ang single letter code niya, tryptophan ay W, is it because, tingnan nyo, ano shape? You know, W. Yan o, para siyang W. Same sa shape niya. So, ang tryptophan po ay W ang single letter code. Yun lang yung isang challenging. So, kung ako sa inyo, itong mga parang naiba yung letter code, yan yung inyong pagpukusan ng attention. Kasi sila nga yung parang kakalito. Kasi yung letter P, iba naman sa letter F. Yung letter T, iba naman sa W. Kasi nga, kaya W na ang ginamit dito. Kasi baka mayroon ng ibang amino acid na gumamit ng single letter code na T. So, nag-isip ng ibang letter representation which is nandun sa structure niya, yung parang W. Ano? So, sa tryptophan. So, bali ang ating mga non-polar amino acid, this is the first group of the amino acid. They are called the non-polar amino acids. Ano? Ang dominance sa mga non-polar amino acid na structure, yung kanila pong R group ay almost carbon-hydrogen or bond. Kasi ang carbon-hydrogen ay very non-polar. Okay? So, ibig sabihin ito yung mga amino acid na pag nilagay natin sa tubig ay hindi sila lalahok sa tubig or they are insoluble to water. Okay? We have glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, phenylalanine, methionine, and the last one is tryptophan. So, I hope ay nagkaroon kayo ng kaunting familiarity sa mga amino acid, particularly dito sa una kong discuss, the non-polar amino acid. So, abangan po natin ang mga susunod pa video para sa Unit 4. Okay? That's all for this video lecture or review na rin para sa inyong prelims. God bless, guys.